Hello guys! Alam nyo ba na tayong mga tao, sa dami ng mga kasalanan ginawa natin, handa pa rin siyang magpatawad. Handa ba rin magpatawad ang Diyos sa atin? Kasi ang Diyos parang magulang yan eh. Di ba yung magulang natin, pag nagkamali ang anak, pinapalo. Ganon din ang Diyos. Yung tipo nagkasala ka ng nagkasala, tapos di ka pa rin nakikinig, kaya napapalo tayo. Yung palo na ibig ko sabihin yun yung katulad na nagkaroon ka ng sakit. Kasi guys, pag nagkasakit kasi tayo, doon natin na-realize na may Diyos pala. Doon tayo nakakaisip na tumawag. Doon rin tayo nakakaisip na humingi ng tulong sa Kanya. Pero pag malakas tayo, sagana tayo, wala tayong naiisip na ganun guys. Ang iniisip natin makaraos. Ang iniisip natin enjoy doon, enjoy dito. Makain ng gusto, makagala. Yung makuha yung role sa buhay, yumaman. Di ba ganun? Marami akong kakilala guys na mayaman sila guys. May naririnig din ako. Mayaman sila. Pero nung time na nagkasakit sila guys, yung yaman nila, hindi nila nagamit. Hindi nila napakinabangan. Kasi, nung time na nagkasakit sila guys, halos naubos na yung kayamanan niya dun sa pagpapagamot sa sarili niya. Pero, lalo siyang nangihina. At hanggang sa tuluyang nagkasakit ng tuluyan hanggang sa namatay. So, yung yaman na natira pa niya, hindi niya totally pinakinabangan yun kasi napunta na sa mga taong hindi naman totally naghirap, di ba? O di kaya yung mga taong nagkayod ng todo, umaga, hapon, halos natutulog na lang ilang oras. Minsan, 1 oras na lang. Hanggang sa nagkasakit, hindi rin napapakinabangan. Ayun kasi guys, ganito kasi yan eh. Huwag tayo masyadong magpakapagod, magpakahirap para dumiskarte, para makaraos, mapangarap ang buhay na marangya. Alam nyo guys, isang kamangmangan yung maituring. Nagpakahirap tayo sa mundong ito. Para saan? Para makakuha ng maraming pera. Di ba? Guys, alam mo kasi ganito yan eh. Sa panahon kasi natin ngayon, di napapansin, ang dami na nangyayari. Ang dami na mga kababalagan. Pero marami para sa atin ang hindi naniniwala sa Diyos. Diba? Tapos kung may mga tao pa mag-share ng about of God, may mga tao pang mag-explain kung ano ba talaga ang situation ng taong ayaw makinig sa God. Alam mo yung pinagtatawanan pa, sinasabihan pang baliw. Guys, sa totoo lang, imaginein mo ha, hindi ka naniniwala sa Diyos, saan ka ba galing? Sabi ng ibang tao, ang tao daw galing sa unggoy, kamangmangan. Tayong mga tao ang naglikha sa atin, Diyos. Naintindihan nyo ba yun? Hindi ka makakagalaw, makakapagsalita, makakain, kung whatever na gusto mo sa mundong to, kung hindi yan pinagkalob sa'yo ng Diyos. Tandaan nyo yan. Yang Bible, totoo yan. Yan yung guide natin. Tapos, nagkasala tayo. Tigas ang ulo natin. Tapos, yung tipong sinasabi natin sa sarili natin na, hindi naman totoo yung Diyos eh. Ang dami naman mga tao na pare-pareho lang ang buhay. Mas namuhay ng ayos. Diba? Guys, kamangmangan yun. Hindi totoo yun guys. Kailangan nating sumunod sa Diyos guys. Ang impyerno, totoo. Totoo ang impyerno. Sasabihin nyo, hindi. Tingnan nyo nga yung bulkan. Ang bulkan, pinahindulot ng Diyos yan na tumubo. Ngayon, pag sumabog yan, guys, may lumalabas dyan na tubig na apoy. Kung magma, kung tawagin. Sa pinakadulo niyan, may butas yan sa gitna eh. Dulo niyan, pinakailalim, yan yung impyerno. Yun guys, totoong may impyerno pag
Pag lumabas yan yung tubig na apoy. Apoy na hindi namatay-matay. Kahit buhusan mo ng maraming tubig, hindi mamamatay yan, guys. Kailan pa ba tayo magising sa katotohanan? Alam nyo, guys, huwag tayong mahiya na magbago. Merong, kahit pumapatay ka pa ng tao, kahit ang babae, ng lalaki ka pa, nanloko ka pa, ano pa bang kasalanan meron tayo? Nangalunya ka pa, ibig sabihin nangalunya, may asawa, pero sumiksi ka. Guys, lahat ng tao pwedeng magbago. Lagi nating tandaan na bumaba naman ang Diyos, guys, para sa ating mga kasalanan. Para sa makasalanang taong tulad natin. Hindi bumaba ang Diyos para sa perpektong tao. Dahil sa totaligay, walang taong perpekto sa mundong ito. Merong mga tao na hindi masyado makasalanan. Hindi katulad natin, di ba? Pero bumaba ang Diyos para sa atin. Huwag yung sabihin na, naalam mo na yun, nakakilala ka na sa Diyos, di ba? Tinawag ka na pero nagbulag-bulagan ka. Guys, wag. Hindi mo ba naisip bakit buhay ka pa hanggang ngayon? Nagkasakit ka na, matanda ka na, pero alam mo sarili mo na mahal mo ang Diyos, bakit ka nga ba buhay? Kaya ka buhay kasi may pinapaobliga pa sa iyo ang Diyos sa mundong to. May pinapagawa pa ang Diyos sa iyo sa mundong ito. Alam mo ba yon? Katulad na lang natin, mayroong isang bata. Yung batang yun, nakita mo lang sa tabi-tabi, basurahan, whatever, may nagbigay sa iyo. Kaya ka nabuhay kasi pinapaalagaan pa sa iyo ang batang yan. Habang pinapagawa sa iyo ng Diyos ang obligasyon na piniwan niya sa iyo, yun yung chance mo na lumapit sa Diyos habang buhay ka pa. Yun yung pagkakataon mo na lumapit sa Diyos. Huwag mong isipin yung pagsasabihin ng tao. Yung pagtatawanan ka ng tao, guys. Bakit? Nahihiya ka? Nahihiya ba tayo na pagtawanan tayo? Ano sila tumawa? Diyos ang pinag-usapan natin, hindi tao. Sa mata ng Diyos, para lang tayong mga langgam. Alam niyo ba yun? Langgam lang tayo. Maliit pa sa langgam. Bakit hindi tayo maniwala sa Kanya? Anong dahilan? Kailan pa tayo maniniwala sa Kanya, guys? Pag huli ng lahat, yung nasa impyerno na tayo, yung sasabihin natin na sana naniwala ako noon sa tawag, sana naniwala ako sa aral, sana hindi ako naghirap. Guys, kurutin nyo nga yung balat nyo. Kurutin nyo. Lakasan nyo ng kurut. Di ba ang sakit? Ibig sabihin, yung kaluluwa natin, yun ang nasasaktan. Kung nasaan ang kaluluwa, yun ang nakakaramdam. Totoo yun, guys. Katulad niyan, mamatay tayo. Hindi tayo nakinig sa Diyos. Hindi tayo nakinig sa pangaral niya, sa tawag niya. Siyempre, kaluluwa ang nakakaramdam. Mararamdaman din natin, ay, andito tayo, hala, patay na pala ako, saan ako punta? Tapos, bigla kang hinila ng demonyo sa impyerno. Ayaw ko dito. Ano ayaw mo dito? Sa mundo, ano bang ginawa mo? Akin ka, sa akin ka, ako nag-provide sa'yo doon. Ako nagbigay sa'yo doon. Dahil sa gusto ko, ikaw sumunod. Pero nung Diyos, ayaw mo sumunod sa Diyos nun. Kasi, pa yan, susunod ka sa Diyos, ang hirap. Kakapagod. Ang hirap sumunod sa Diyos, pero ang dulo nun, kaligtasan. Meron naman mga tao, guys, na sumunod sa Diyos, pinagpala dito sa mundong to. Binigyan ng maginhawang buhay. Yun, guys, namatay siya, di ba? Maginhawa sa lupa. Pero napasalangit pa rin siya. Kasi, ginawa niya yung tama. Sa kabila ng pagiging meron siya, shinare niya sa iba. Pangalawa, nangaral siya. Ang masaklap kasi natin dito, guys, sa sitwasyon natin, no? Yung tipong hirap na tayo sa buhay, impyerno pa tayo mapunta.
Tapos guys, yung mga taong mayaman, masyado nang mas mapagmataas. Yung tipong nilalait nila yung kapwa-tao nila. Kamang-manga naman yan. Nilalait mo yung kapwa mo, tao ka lang din eh. Kahit isang iglap, mawala sa yan. Yung kayabangan natin, na porkit meron kang ganito, wala kami, ganyan. Guys, mawawala sa iyo yan. Huwag mong ipagyabang yan. Habang buhay pa tayo, magbago tayo. Kasi pag wala na tayo, guys, wala na tayong pag-asa. Isa lang ang buhay natin. Ang buhay natin nakasalalay sa Panginoon. Alam niyo yung social media na to, itong Facebook na to, dito, ang rason kasi ito ng ibang tao, kumikita tayo. Totoo yun, kumikita tayo dito. Ako dito, nag-reels ako, hindi pa ako totally kumikita. Ngayon, hindi ko na in-expect kung kikita o hindi. Pero guys, itong Facebook na to, nasa sayo yan kung saan mo gagamitin. Sa tama or mali. Dito guys, yung mga taong gusto mag-share, yung mga taong nagba-Bible study, pero sinasarahan ng pinto. Dito guys, pwede kang mangaral. Hindi ka sasarahan ng pinto. Alam mo kung bakit? Ang tao, hawak ang gadget ngayon. Matulog, maglakad, kumain, gumala, kulang kahit mag-CR, dala-dala ang cellphone. Ngayon, dumaan yung video mo. Kahit ayaw nilang panoorin, pero sigad ang kumilos na manood ka, mag-stay ka, lalo na kung may takot at pagmamahal ka sa kanya, mapapanood mo to. Kaya ito na yung chance mo guys, na ikaw mismo nang gustong mangaral, ito na yung pagkakataon sa'yo. Calling ka ni God. Dito kanya inilagay, dito kanya ilalagay na mangaral ka. Sa panahon ngayon, kailangan natin ikalat ang kabutihan ng Diyos. Kahit ako nagkasala, nagkamali. Ayaw nga ng demonyo na mapunta ako sa Diyos eh. Hinihila ako ng demonyo guys. Alam mo yung tipong ipinapain niya na mismo sa harap ko yung kahinaan ko? Kahit ikaw, pinapainan ng kahinaan mo. Alam mo ba, siyempre yung kahinaan natin, alam nyo yun. Yung iba, halimbawa na lang ha, yung iba kahinaan nila, mga anak nila. Iba naman kahinaan nila, kasi nga bakla tumboy sila, yung kapwa nila. Yung iba naman kahinaan nila, pera. Yung iba naman kahinaan nila, magulang. Yung mga ganun bagay. Yung kung ano yung mga kahinaan mo, yun yung ipapain sa iyo ng demonyo para mapasakanya ka. Para mapasakanya tayo. Ngayon, guys, may sarili tayong pag-iisip. Alam nating tama't mali. Sasabihin ng mga mangmang na tanong, no, sasabihin na, bakit ba kasi na pinahindulot pa ng Diyos na ganito na may masama, may mabuti. Guys, pinahindulot ng Diyos yung masama at mabuti kasi gusto maano ng God kung gaano mo siya kamahal. Kasi ang tao ikaw, sa honor na, ang Diyos, ikaw mismo, tao. Pagkalooban kita ng talino, karunungan, kaalaman, lahat ipagkakaloob ko sa iyo. Alamin ang tama't mali, ipagkakaloob ko sa iyo. Ganun ang Diyos. Ang hindi ko lang ipagkaloob sa iyo kung ano ang sitwasyon ko sa langit. Kung ano yung meron siya sa langit. Kasi guys, ang tao sa sobrang talino, gusto nang hangarin lahat. Gusto makamtan lahat. At tulad ng mga scientists, di ba mga scientists lahat ginagawa, malaman lang kung anong meron sa kalawakan. Lalo pa kaya kung alamin nila yung sitwasyon sa langit, kung pinahindulot ng Diyos, di marami na magmamataas, umastang Diyos, parang demonyo din, di ba? Kaya yun, pinahindulot ng Diyos ang masama. Mahal tayo ng Diyos. Tapos, napunta tayo sa impyerno, sasabihin ng demonyo, ako nagbigay sa iyo doon, sumunod ka sa akin, nahulog ka sa pain ko. Kaya akin ka. Pero ang Diyos, hindi totoo yun kaya. Ang Diyos ang nagbigay sa atin dito sa lupa. Huwag tayo magpalinlang ha. Kung ano man ang meron tayo, yung bawat kain natin, bawat subo natin, galing sa Diyos yan.
Pinahindulot ng Diyos kasi naawa siya sa iyo. Nahabag siya sa iyo. Kahit makasalanan tayo, marumi tayo. Pinahindulot niya na lang. Kasi yan ang gusto mo eh. Ngayon, nahulog ka sa pain ng demonyo. Maraming pera. Pera na to. Kunin mo, punta ka dito. Yung iba naman, guys, delikado. Lagi nang tandaan. Guys, ang dami ng pain ng demonyo ngayon. Kung ano-ano na. Yung mga picture ID. Tapos yung kuha mata. Para lang kapalit pera. Yung tato-tato. May pera ka, may grocery pa. Yung 666. Guys, kailan pa tayo magising? Huwag niyong kaligtaan. Huwag nating hintayin na mahuli o mawala tayo dito sa mundong to. Mamatay tayo, wala man lang tayo nagawa. Yung iba kasi guys, rason kasi ng iba. Pag wala ka daw alam sa Bible, hindi ka pwedeng mag-share. Hindi totoo yun. Ha? Kahit wala kang alam sa Bible, pwede ka mag-share. Pero ang Bible talaga, yun yung guide natin. Yun yung gabay natin. Kahit wala kang masyadong alam sa Bible, pwede ka mag-share. Basta yung tama. Huwag lang yung mag-share ka na mali. Kung wala kang masyadong alam sa Bible, katulad ko, wala akong masyadong alam sa Bible. Unti-unti ipagkakalob sa'yo ni God yan. Ngayon, pray lang first. Step by step, pray. Pag nagpe-pray ka, unti-unti ka ng pagkakaloban ng Diyos ng karunungan, pananabi, kauhawan, kagutumang, spiritually. At yung tipong hahanapin mo na siya hanggang sa magka-interest ka na magbasa ng Bible. Sabihin kasi ng iba, wala ka namang alam sa Bible, nagsishare ka. But ano bang nakalagay doon sa Genesis? Sa anong nakalagay doon sa Juan? Nakalagay doon sa gantong chapter. Alam mo ba yung Genesis chapter 1, ganun verse 1? Diba? Mga ganon. Dadaanin ka na. Meron naman kasing ibang tao guys, share ko lang sa mga matatamaan, sana wag magtampo Kayo naman, meron kasi mga tao na nag-aaral sa Bible. Sobrang talino naman. Sa sobrang talino naman itong taong to, dahil marunong nga sa Bible, yung taong walang alam, inaapak-apakan na. May alam ka, hindi mo nga alam ang saksulat sa Bible. Nakalagay sa gantong Bible, ganyan, ganun. Huwag naman kayong ganun. Kung meron namang tao na gustong alamin kung ano meron sa mga salita ng Bible, dapat i-share nyo yung kaalaman nyo. Turuan mo sila, turuan mo kami, para matuto din. Kasi ikaw, mapalad ka kasi nakapag-aral ka sa ganyan, kasi unang-una may taong ginamit para sa'yo, para matuto dyan. Meron naman din kaya may longer ka para pang pay dyan sa pang Bible school, di ba? Kailangan sa panahon ngayon, magbago na tayo. Kahit mahirap, kailangan nating magbago. Huwag nating hintayin na mawala. Huwag nating hintayin na pumanaw tayo sa mundong to bago natin malaman ang tama at mali. Ang pagsisisi na sa huli, hindi nauuna. Ang impyerno, totoo. Ang langit, totoo. Ikaw, ako, tao lang. Nilikha ng Diyos. Pera, karangyaan, kayamanan, decorate lang yan. Hindi natin madala pag namatay tayo. Espiritu mo, espiritu ko ang nakakaramdam. Yung patay, tagain mo, mahulog man yan, kung ano mangyari dyan. Di kaya nalunod na, hindi na nakaramdam ng sakit yun. Kasi yung katawan na yan, lupa yan pag nasunog, naging abo yan. Ang kaluluwa natin, lalabas sa katawan natin yan. Pag lumabas sa katawan natin, nakakaramdam pa rin tayo nun. Bakit andito ako? Bakit ganito na? Tapos anong meron dun? Tapos, siyempre, kaluluwa mo yun Yung kaluluwa natin, nakakaramdam kung saan tayo mapupunta. Kung sino yung nakapaligid, may tao naglalakad, may mga anghel, may mga nakakaramdam.
Ngayon kung may calling sa'yo, hindi ka nakinig, pinangaralan, nangangatok yan sa bahay mo, magandang gabi po, ay magandang umaga po. Ano yan? Bible study lang po, sharing about of God. Ay, busy ako, naglalaba ako. Isturbo naman yan. Hindi makagatapos sa trabaho, pabalik-balik na lang yan dito. Mali yun. Si God yung kumatok sa'yo. Yung espiritu mo ang nagugutom at nauuhaw sa spiritually. Sabi sa'yo ng demonyo, ko, isturbo yan. Sayang yung oras mo. Ang dami pang gagawin. Ang trabaho, kayang maghintay yan. Pero tayo, kaluluwa natin, di kaya. Paano kung oras na? Paano kung wala ka na? Wala na tayo. Di kaya mamaya bukas. Tapos tinanggihan mo yung katok sa'yo ng Diyos. Yung share na salita sa'yo. Alam nyo ba na mapalad ang taong nakikinig sa salita ng Diyos? Tapos tatanggihan mo. Ano ba't papasukin mo lang? Umupo ka, makinig ka lang. Walang mawawala sa'yo. Tandaan nyo yan. Walang mawawala sa'yo kung makinig ka sa salita ng Diyos. Maligtas ka pa. Kailangan natin paglabanan ang gawa ng demonyo sa panahon ngayon. Marami na yung mga nakasulat sa Bible. Alam nyo ba guys na nakasulat sa Bible yan? Yung mga pulang na tubig na dugo, yung mga mag-away-away na bansa, yung mga sakuna, yung mga lumalabas na mga kung ano nung lumilipad sa langit. Ito yan guys. Ako din naman guys, nakakilala din ako nun guys eh. Aminado ko nakakilala ako nun. Tapos ngayon guys, medyo nagkasala. New trials again. Pero hindi ako bibitaw. Kasi minsan hindi ako binitawan ng Diyos guys. Kabilang, grabe kasalanan ko guys. Kung pwede ko lang isa-isahin sa inyo kung paano nagsimula. Kung ano nangyari. Yung kasalanan ko sa mundong to guys, napakadami, napakadumi ko. Pero inisip ko hindi ko kaya kung wala ang Diyos sa buhay ko. Kailangan ko si God sa buhay ko. Basta guys, laban lang tayo kahit anong mangyari, kahit anong pagsubok, kailangan natin paglabanan. Dahil walang imposible sa Diyos guys. Pray tayo. Walang susuko. Tao lang tayo, wala tayong dapat ipagmalaki. Tandaan natin yan. Salamat sa inyo guys. Sana maging aral sa atin. Thank you for watching. Bye-bye.